Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa, no? So, ang video to ay mula na naman kay Jesse Ferrer 7. So, meron itong pamagat na VP Sara Duterte booking na nabunyag ang itinatagong lihim ng Duterte, Bongbong Marcos, PBBM, Luis Tro. So, yun bago natin simulan, Jesse Ferrer 7, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung tip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoise. So, mga kanoise, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, nababagat ng video ito, VP Sara Duterte booking na nabunyag ang itinatagong lihim ng Duterte. Bongbong Marcos, PBBM, Luis Tro. So, ano kayo nakapaloob sa video to, men? Yan yung aalamin natin. So, again, Jesse Ferrer 7, Filipinoise. Like, comment, share, subscribe. Start. Yun. Kamayan ang dalawang presidente, oh. Tapos may mga pala, masamang tinapay pala sa isa't isa. Si daw to si Pulboron at saka si Pinta. Tatawa ako sa mga nila, no? Parang mga bata lang, Pulboron, Pinta. Pintanil. Pentanil. Anyways, courtesy din pala sa RTVN Lawag City. I think ito yung ito yung ginawang pag-endorso ni PBBM. So correct me if I'm wrong na lang. Tapos ang ko dito, itong si Amy Marcos pa, di ko maintindihan or hindi ko mabasa yung taong yan, men. Nakakalito minsan na parang minsan nandun siya sa side ng kabila, tapos ngayon dito ini-endorso ni PBBM. So ano ba talaga? Kayo ba, men, okay lang ba sa inyo na isang politiko tapos dalawang panig? Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. VP Sara. Agree ba kayo doon? Sa lineup daw ni PBBM, walang ganong mga issues na, pagsako-sako ng pera. Hindi natin sure yun kasi. So, comment na lang din kayo sa baba yung opinion niyo. Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte, binanata ni President Bongbong Marcos Jr. Hindi na nakapagtimpi at tila binanata ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mag-amang sina VP Sara Duterte at Rodrigo Duterte matapos niyang ibida ang kanyang alyansa para sa Bagong Pilipinas senatorial slate sa pag-arangkada ng kanilang campaign rally noong Martes, Pebrero 11, 2025. Sa kanyang Actually, galit na galit yung mga taga-DDS dito, na bakit daw ganyan umasta yung Pangulo. Anak ng teteng, hindi natin maintindihan tong mga Duterte supporter na to. Dati, nung ni PRRD na weak leader si PBBM, tawang-tawa sila kasi weak leader daw, hindi pumapalag. Tapos ngayon, kapag pumapalag naman, aanuhin naman na ano bang klaseng Pangulo yan. So ano ba talaga yung gagawin ng Pangulo, men, para ma-satisfy kayo, talumpati sa naturang campaign rally, tahasang iginiit ni PBBM na wala umano sa kanyang senatorial lineup ang may bahid ng dugo, dulot ng kontrobersyal na kampanya kontra noong nakaraang administrasyon ni Ewan ko lang sa war on D kung totoo yun. Or, I mean, sa side ni PBBM ngayon, yung mga ini-endorso niya kung wala bang sumusuporta dati sa war on D. dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Ani PBBM. Tila may pasaring din si President Bongbong Marcos Jr. kay VP Sara at Rodrigo Duterte. Iginiit ng Pangulo ang issue ng pandemya kung saan wala raw mula sa kanila ang dawit sa pagkulimbat ng pera. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera. Pinagsamantala ng krisis ng pandemya. Pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Anang Pangulo. Grabe din yun. Tiyahan din ang naging pagkukumpara ni PBBM sa kanyang 12 pambato sa pagkasenador mula sa mga umano'y kandidatong tuta ng China, mula ang propeta at may kaugnayan umano sa Philippine. Bula ang propeta tuloy si Kibuloy. Ewan ko ba ba't maraming naniniwala kay Kibuloy? Or ewan ko lang yung mga DDS supporters is parang lang naman tinatanggap lang nila si Kibuloy kasi yun nga kaibigan ni PRRD. Siguro kung hindi yan kaibigan ni PRRD, baka yung mga DDS na yan
yan pa mismo yung nangunguna na inang cool ko yan. Baka gaganyanin lang nila si Kibuloy, ano. Eh, paano kaibigan, eh. So, need nilang makisama, di ba? So, you know, tuloy. offshore gaming operators or PUGO. Wala sa kanila Karaoke ang mga din. pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binubumba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang Tama. kanilang huli at bukod pa roon ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Saad ng Pangulo. Grabe, ano. Dagdag pa ni PBBM, wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila Tama. ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan ng mga pugo. Actually, masasaktan talaga yung kabila nito kasi grabe yung mga banat ni PBBM dito, eh. Like, bulto talaga, eh. Hindi ba? Isang bagsak lahat, eh. Sinabi, dinawit lahat, tukhang, pogo, tapos yung war on the, sobrang dami, di ba? So, parang nagulat yung kabila dito. Hindi nila in-expect yung ganitong counter ng Pangulo, eh. Ang akala kasi nila, hindi na to papalag. Ayun, nung pinalagan, nagulat sila sa counter, men. Ugnay nito, pinapanawagan naman ng Pangulo sa kanyang mga kababayan sa Ilocos Norte ang pagbuto ng mga ito sa senatorial slate na bitbit ang kanyang administrasyon. Sa darating na Mayo, huwag nyo na pong tignan ang mga ibang mga pangalan. I-shade nyo na po. Lahat po itong nandito na nasa harap ninyo. At gawin nating 12-0 ang ating resulta sa Senado. Nang sa ganon, Mahirap para sa akin yung 12-0 na yan. Pasensya kay PBBM, ano? Hindi ko talaga kayang iboto lahat ng senador niya, eh. So, dyan pa lang, Pacquiao, Lapid, Revilla, Diyos ko. Pati si Amy. Hindi ko talaga trip si Amy Marcos or Amy Marcos. matitiyak natin ang kinabukasan ng ating minamahal na Pilipinas. Ani President Bongbong Marcos Jr. Ating panuorin ang buong video. Na imbag na nabi tayo amin na po. Gagayen kita kapsat. Agtakder tayo para ti ay ayaten ang Pangulo Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Parang mahirap makapaniwala na nandito na naman tayo sa kampanya. I think, guys, na-react na natin to, ano. So, ano na lang, tingnan nyo na lang yung past videos natin. Si ano yun. Wait lang. Pakita ko sa inyo. Basta na-react na natin to, men. Or ilagay ko na lang siguro dito sa sa ending ng video, ano. So, tingnan nyo na lang kasi mahabang video to, tapos na-react na kasi natin to. So, I think pangit naman kung i-react natin ulit, diba? So, I think yung intro lang yung i-react natin dito. So, hanggang dito na lang muna. So, hanggang dito na lang muna. So, yun. So, yun lang naman. So, again, ang video to ay mula kay Jesse Ferrer 7. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, subscribe nyo rin, panoorin nyo rin. Tapos, syempre, our YouTube channel, Filipino IC. Don't forget to like, comment, share, subscribe. So, yun, ang sinabi naman kasi ni PBBM dito, men, is about nga doon sa parang yung mga do sa kabila, na which is yung mga nasaktan yung kabila. Yung daw sa kabila dito, men, sinabi kasi ni PBBM dito na yung mga ibang pinapatakbo nila is parang nagde-deliver lang daw ng suka na parang daw, binigyan lang ng COC tapos takbo, something like that. So, ang pambara naman dito kasi syempre, mga kalaban nila, naghihintay lang na mahanapan ng buta. So, niliteral nila yung nagde-deliver ng suka, So, ngayon, nililiteral nila yung magde-deliver ng suka. May pasabi-sabi pa si Bato na ako, grabe, yung ng suka, tayo ng magiging bahal ba yan? So, something like that. So, kung ano na yung mga pinagsasabi nila. Yung mga vloggers din nila, sabi din nila na parang ang pangit daw ng ugali ng Pangulo kasi grabe minamaliit yung mga nagde-deliver ng suka. Hindi nila maintindihan na pwedeng figure of speech lang yun, di ba? Na parang ginagamit lang ni PBBM yun na panghalintulad ba? Kasi tama nga naman, yung pagiging senador, need yun na senador is yung pusong senador ka talaga. Like for example, hindi naman sa minamaliit natin yung mga artista, mga action star. 'Di ba? Pero pinapatakbo natin, which is hindi naman talaga dapat. Kita nyo si Robin Padilla. Parang lang siya dyan sa Senado, tapos ngayon idadagdag nyo pa si Philip Salvador. So ano ba talaga? So sana mag-gets ito ng kabila, pero syempre hindi nila mag-gets yan. Need nilang pagpukusan, need nilang batuhin ng masasamang salita si PBBM. So siseryosohin nila yung tinatawag na
taga-deliver ng suka. So ngayon naman, mapunta naman tayo dito kay kay Senator Bato. Kasi sinabi ni PBBM dito na walang bahid ng tukhang. Ngayon naman si Bato, inamin niya dito na parang sabi niya, "Oh, kung kailangang mabahira ng dugo yung kamay ko para lang iligpit yung mga mga adik na yan or mga salot sa lipunan na yan, is parang willing daw siya, 'di ba? Proud daw siya na may dugo yung kamay niya." So ang tapang, 'di ba? Tapos kapag usapang ICC naman, i-de-deny din naman, 'di ba? Or kung ano-anong excuse yung sasabihin sa ICC na kesyo ganyan, kesyo ganto, kesyo ganyan, kesyo ganto. So sana kung gaano niya katapang na inamin ngayon dito sa pangangampanya niya yung dugo sa kamay niya, 'di ba? Sana ganun din siya katapang pagdating ng ICC, ano. Para siyempre fair ba or maano natin na meron ka talagang isang salita, 'di ba? Inaano mo talaga yung inaano mo talaga yung mga sinasabi mo, sinasabuhay mo talaga. Nang sa gayon ay mabibilib tayo kay Bato sa part na yun, 'di ba, na okay na yan. At least kahit ginawa niya yan is inamin niya. Kasi mas pangit yung ginawa mo na nga, itatanggi mo pa. Marami na ngang ebidensya, 'di ba? So about naman din daw dun sa sa tukhang, sobrang sad lang din kasi parang sinabi kasi ni Bato doon na parang kung kailangang iligpit yung mga sasamang tao, 'di ba? Para maligtas yung mga inosenteng buhay. Which is, ang pangit din kasi doon men sa part na yon is may mga inosente din kasi nadadamay. 'Di ba? So sad yon na nadamay yung mga inosente or yung hindi naman talaga or wala naman talaga makasalanan or yung iba na sumuko naman talaga pero pinapalabas na nanlaban. 'Di ba sobrang unfair nun? 'Di ba? Hindi naman sa kasi parang minsan nagiging judger tayo masyado eh. Ipagpalagay na lang natin, tatay niyo 'yun, 'di ba? Tatay niyo 'yun. Yung tinodas that time. Palibhasa kasi hindi kasi sila naging victim eh. So parang hindi nila vina-validate. So hindi naman sa parang pinagtatanggol natin yung mga dick as Pero what if nung time na yon meron lang talagang first time niya lang talagang ginawa. 'Di ba? Dahil nasa ospital yung anak niya. So hindi natin tino-tolerate 'yon. Pero what if nung pag-comprehend sa kanya, sumuko talaga siya na, "Sir, sorry sir, susuko na ako." 'Di ba, what if tatay niyo 'yun, ikaw yung nasa ospital, sumuko na yung tatay mo, tapos tinuluyan pa rin, 'di ba? Huhusgahan mo pa rin ba yung tatay mo? Siguro sa ibang tao huhusgahan 'yun, pero ikaw as a tatay mo 'yun, mahirap husgahan 'yun. So parang dito natin siya matatansya na tawag diyan, hindi talaga siya or yung war on D talaga is hindi talaga siya gano'n pulido. Like hindi talaga siya 100% na effective, 'di ba? Siguro kung talaga, kung yung mga tawag diyan, mga masasamang tao talaga na nila, 'di ba? Yung natatamaan ng war on D nila tapos pinagtutudas nila. Pero yung mga inosente men, 'di ba? Yung mga sumuko, 'di ba? Mahirap 'yun. Hindi naman sa tino-tolerate natin yung mga addicts na 'yan or whatsoever, pero sino ba tayo para biglang maghusga, 'di ba? Na parang as long as nakita kita, boom! Boom, 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 boom! Tapos kapagka iimbestigahan ng ICC, iiwas, magtatago. 'Di ba? So yun lang naman. Kayo na masasabi niyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Jesse Ferrer 7, Filipino IC. Subscribe niyo Jesse Ferrer 7, also Filipino IC. Like, comment, share, subscribe, Filipino IC.